Sa kasaysayan ng Philippine entertainment industry, kakaunti ang mga artista na hindi lamang nagtagumpay sa kanilang propesyon, kundi nag-iwan din ng malalim na impresyon sa kanilang mga tagahanga. Isa sa mga pangalan tumatak sa alaala ng publiko ay si Tanya Garcia. Ipinanganak bilang Tonya Catherine Little, lumaki siya sa pamilyang may ugat sa showbiz. Ang kanyang lola, si Carmen Rosales, sa isang kilalang aktres noong kanyang panahon. Kaya bahagi na ng kanyang buhay ang pagkakalantad sa mundo ng entertainment mula pagkabata. Ang karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon at nag-udyok upang tahakin ang daan ng pag-arte. Lumaki si Tanya sa isang pamilyang masaya ngunit hindi perpekto. Naghiwalay ang kanyang mga magulang noong siya'y bata pa. Kaya namulat siya sa kahalagahan ng pagiging matatag at responsable. Ang karanasang ito ay nagturo sa kanya ng disiplina, dedikasyon at kakayahang humarap sa hamon ng buhay na kalaunan ay naging pundasyon ng kanyang karera. Sa murang edad, nakitaan na siya ng talento sa pag-arte, kaya't nagkaroon siya ng mangunang exposure sa telebisyon at commercials. Ang mga karanasang ito ay nagpatibay sa kanyang kumpiyansa at naganda sa kanya sa mas malalaking proyekto sa hinaharap. Ang malaking break ni Tanya Garcia ay dumating nang siya ay mapabilang sa ABS-CBN Talent Center Star Circle Batch 5 noong 1997. Dito niya nakilala ang ilang kapwa-artista na kalaunan ay naging matagumpay din sa industriya. Ang kanyang talento ay agad na napansin ng mga casting directors at ito ang nagbukas ng pinto upang makapasok siya sa seryeng Esperanza kung saan gumanap siya bilang kapatid ng karakter ni Julian Santos. Ang karanasang ito ay nagsilbing simula ng kanyang seryosong karera sa showbiz. Bakit? Ano bang pakialam mo? Magulang ba kita? Kung gusto mo, ipagkalat mo pa sa buong school. Akala mo natatakot ako? Kaano-ano ba kita? At pwede ba? Umalis ka na dito dahil bawal ang lalaki dito. Mula sa Esperanza, nakilala siya sa iba pang mga proyekto ng ABS-CBN tulad ng Gimmick at Labs Ko Si Babe. Ang mga programang ito ay nagbigay sa kanya ng exposure at karanasan sa telebisyon at nagpatunay sa kanyang kakayahan bilang artista. Hindi nagtagal, lumipat siya sa Viva Artist Agency noong 2000, kung saan lalo pang pinagyaman ang kanyang karir sa telebisyon at pelikula. Ang pagsali niya sa Viva Artist Agency ay nagbigay sa kanya ng mas maraming oportunidad, kabilang ang mga leading roles at challenging characters na nagpatibay sa kanyang versatility bilang aktres. Isa sa pinakamalaking proyekto na nagbigay kay Tanya ng katanyagan ay ang teleseryeng Sana Ikaw Na Nga, kung saan gumanap siya bilang Cecilia Fulgencio. Ang kanyang karakter ay naging sentro ng kwento at nakatulong sa pag-angat ng ratings ng palabas. Ang kanyang tambalan kay Ding Dong Dantes ay isa sa mga pinakatinatangkilik ng manonood sa telebisyon at naging bahagi ng isa sa mga pinakamatagumpay na love team noong panahong iyon. Ang chemistry nila sa screen ay nagdulot ng maraming positibong reaksyon mula sa publiko at nagpatibay sa kanilang kasikatan bilang pares. Bukod sa Sana Ikaw Na Nga, lumabas din si Tanya sa iba pang mga teleseryeng tulad ng Twin Hearts, Ana Karenina, Noel, Agos at Super Twins. Sa bawat proyekto, ipinakita niya ang kanyang kakayahan ng gampanan ng iba't ibang karakter, mula sa simpleng babae hanggang sa mas komplikadong papel na nangangailangan ng emosyonal na lalim. Sa pelikula, lumabas siya sa mga proyektong tulad ng Kulimlim kasama si Robin Padilla, Filipinas, Shake, Rattle and Roll 2005 at Nasaan si Francis. Ang kanyang pagganap sa iba't ibang genre ay nagpatunay na kaya niyang mag-adapt sa drama, romance, action at horror na nagdagdag sa kanyang versatility at katanyagan. Maraming dahilan kung bakit hinangaan si Tanya Garcia ng publiko. Una, ang kanyang natural na ganda at charm ay nakakaakit sa mata ng manonood. Pangalawa, ang kanyang kakayahang maging relatable sa mga karakter na ginagampanan niya ay nagbibigay ng koneksyon sa audience. Ang kanyang mga papel ay karaniwang nagpapakita ng isang babae na may tapang at dignidad, na humaharap sa mga hamon sa buhay ngunit nananatiling mabuting tao. Bukod dito, ang love team niya kay Ding Dong Dantes ay nagbigay saya at inspirasyon sa manonood, na nagdulot ng patuloy na pagtangkilik sa kanilang palabas. Ang pagiging simple at grounded ni Tanya sa personal na buhay ay isa ring dahilan kung bakit maraming taong humahanga sa kanya. Sa kabila ng kasikatan, nananatili siyang humble at mapagpakumbaba, isang katangian na bihira sa industriya. Tulad ng ibang artista, hindi nakaligtas si Tanya sa mga kontrobersiya. Isa na rito ang mga spekulasyon tungkol sa kanyang relasyon kay Ding Dong Dantes. Bagaman maganda ang kanilang tambalan sa screen, mariin nilang itinanggi na sila ay may romantikong relasyon.
Isa pang hamon ay ang personal na buhay ni Tanya, kabilang pagkakaroon ng anak at ang pagsubok na kasama nito, na nagdulot sa kanya ng matinding emosyonal na karanasan. Sa mga panayam, inamin niya na ang hamon sa personal na buhay nakatulong sa kanya na maging mas matatag at mas grounded bilang tao at artista. Habang nagpapatuloy ang kanyang karera, napagpasyahan ni Tanya na magpahinga mula sa showbiz upang ituon ang oras sa pamilya. Isa sa mga dahilan ng kanyang hiatus ay ang burnout mula sa mahabang taping schedule at ang pangailangan alagaan ng kanyang mga anak. Pinili niyang tanggapin lamang ang mga proyekto na hindi magtatagal upang mas mapagtuunan ng pansin ang pamilya. Bilang ina ng 3 anak, sina Misha Amidala, Matilda Anika at Madeline Ariana, binigyang prioridad niya ang pagiging nandyan siya sa mga mahalagang yugto ng buhay ng kanyang pamilya. Dahil dito, hindi na siya madalas makita sa primetime serye ngunit nananatiling aktibo sa mga piling proyekto at social media, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang buhay bilang ina at asawa. Sa kasalukuyan, bagamat hindi na siya regular sa telebisyon, patuloy si Tanya sa pagiging inspirasyon sa mga tagahanga. Aktibo siya sa social media, kung saan ibinabahagi niya ang mga karanasan sa pagiging ina, asawa at individual. Ang kanyang huling mga proyekto ay nagpapakita ng kanyang versatility at dedikasyon sa pag-arte kahit hindi na siya full-time sa showbiz. Nanatiling mahalaga sa publiko ang pangalan ni Tanya Garcia hindi lamang dahil sa kanyang mga nagdaang proyekto kundi dahil sa kanyang buhay na puno ng inspirasyon at pagpili ng mga bagay na higit pa sa kasikatan. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng awards o ratings, kundi sa kakayahang maging tapat sa sarili at sa pamilya. Ang buhay ni Tanya Garcia ay patunay na ang showbiz ay hindi lamang tungkol sa kasikatan at yaman, kundi tungkol sa pagharap sa mga hamon, pagpili ng tama para sa sarili at ang pagpapahalaga sa pamilya, mula sa pagiging batang aktres na aksidenteng nadiskubre hanggang sa pagiging primetime star at kalaunoy maging ina. Ipinakita niyang ang tagumpay ay higit pa sa entablado at telebisyon. Ang kanyang legacy ay hindi lamang nasa kanyang mga proyekto kundi sa kanyang buhay bilang tao na may tapang, dignidad at malasakit sa pamilya at komunidad. Sa dulo, si Tanya Garcia ay hindi lamang isang pangalan sa telebisyon, siya isang simbolo ng dedikasyon, pagmamahal at tunay na kahulugan ng tagumpay. Na nagkabalikan na kami ni Carlos Miguel. Oh yes, nagkabalikan na kami ng asawa ko. Dahil magkakaanak na kami. Humihingi ka ng 18 million pesos sa asawa ko Hindi mo kasi naiintindihan yung problema namin. para ibayad mo sa mga ninakaw mo sa Yakuza. Dadaan sa bagsik ni Christy. Gusto mo pang idamay ang pamilya ko? Palang kayo noon. Oo. Super twins, diba? Ikaw naman, Tanya. Kasi when we were doing a movie, I was with someone else. I had a boyfriend.